Yes. Kaya manatili lang po tayo ng opo at basahin po natin ang salita ng Diyos na magiging sa Matthew chapter 25 verse 31 to 40. 1, 2, 3, go. Sa kalwalhating pagdating ng anak ng tao, kasama ang lahat ng anghel, uupo siya sa kanyang trono ng kalwalhatian. Ipunin sa harapan niya ang lahat ng mga bansa at sila'y kanyang pagbubukod-bukurin. Tulad ng ginagawa ng pastor sa mga tupa at mga tubig. Ilalagay niya sa kanyang kanan ang mga tupa at sa kaliwa naman ang mga tubig. Kaya sasabihin ng hari mga nasa kanan niya, "Hali kayo, mga pinagpala ng aking Ama. Masok kayo at tanggapin ang kanilang ihanda para sa inyo mula pa ng ikali ng daigdig. Sapagkat ako'y nagugutom at ako'y inyong pinakain. Ako'y naguuhaw at ako'y inyong pinainom. Ako'y isang kayuhan at inyong pinatuloy. Ako'y uman at ako'y inyong pinagpan. Nagkasakit at inyong dinalaw, pinuntahan. Sasagot ang mga matuwid, Panginoon, kailan po namin kayo nagiging nagutom at aming pinakain, o nauhaw at aming pinainom? Kailan po kayo naging dayuhan at aming pinatuloy, o kaya yuban aming pinahintay? At kailan po namin kayo nakita nagkasakit o nabilanggo at kayo'y aming dinalaw? Sasabihin ng hari, "Tandaan ninyo, pagiging niyo ito sa pinakahama sa mga kapatid kong ito, sa akin ninyo ito ginawa." Hallelujah. Amen. James, the saxophone player, was doing busking at the New Brooklyn subway station. Si James po, isa po siyang saxophone player. Tumutugtog po siya sa New York subway station. He was practicing a song that the Korean friend taught him. So tinutugtog po niya noon ay yung kanta na tinuro sa kanya ng isang Koreano niyang kaibigan. While playing, he was thinking, who knows this song in New York City? Habang tinutugtog po niya, inisip niya, sino ba yung nakakaalam ng kantang to sa New York City? At that time, one Korean old man, the gentleman, was passing by and stood before him. Pero meron po isang Koreano matanda na dumaan sa kanya at biglang umintog sa kanyang harapan. When he was listening to this saxophone play, he was crying. Habang pinapakinggan po ng matandang lalaki ito, yung tinutugtog ng lalaki sa saxophone, siya po ay umiyak. This old man was speaking with a trembling voice. At nagsalita po siya ng pinanginginig na boses. This is the song that my mother sang to me 75 years ago. Sabi niya, ito yung awit na ginamit ng nanay ko sa akin 75 years ago. In 1950, there was a Korean War. Noong 1950, meron pong gera sa Korea. This old man was 6 years old. At siya po ay 60 years old. Because of the bombs exploding, he was separated from his families. Dahil po sa mga bomba na hinulog, siya po ay naghiwalay sa kanyang pamilya. He was in the orphanage, Napunta po siya sa orphanage. and by one American couple, he was adopted and went to Korea, went to America. Sa pamamagitan po ng dalawang mag-asawang Amerikano, siya po ay tinagap at dinala po siya sa Amerika. He forgot Korean language, Nakalimutan na po niya ang lingwahe Korean. but he could remember this song. Pero naalala niya yung awit na to. So on that day, in the New York subway station, he was singing this song with a play of the saxophone. Kaya yung araw po na yun, na naglalakad siya sa New York subway station, narinig niya yung awit sa saxophone at sumabay siya kumawit. The title of the song is The Spring of Hometown. Ang titulo po ng awit na to is Spring of Hometown.
this video spread it to the whole world, and then even the Koreans saw this video. So yung video po kung saan ang maawit yung matanda umiiyak ay nabidyohan at kumalat po ito umabot hanggang Korea. And some Koreans look for this man's families, and then they had them meet together. Kaya ilan po sa mga Koreano ay hinanap po ang kanyang mga pamilya at pinamit po sila ulit. His mother was dead, Yung nanay po niya namatay na. but he could see his families. Pero namit niya po ang ibang pamilya. A song. 나의 살던 고향을 꽃피는 산고 복숭아 꽃살부터 안기진 나를 고개도 잘린 동네 그 속에서 놀던 때가 그립습니다. 할렐루야. Amen. This man became American. Ilalagay po ito ay naging American. He made money. Kumita po siya ng pera. He married. Nag-asawa. He had a children. Nagkaanak. But this old man was missing his family for 75 years. Pero ito matandang lalaki na to, na-miss niya ang kanyang pamilya ng 75 years. And secretly, he was crying and crying because he missed the family. At pasigurado po siyang umiyak na umiyak dahil na-miss niya po ang kanyang pamilya. But no one paid attention to this old man Pero wala po nagbigay pansin sa matandang lalaki nito about his loneliness sa kanyang kalungkutan and his longing to his family. at ang kanyang longing sa kanyang pamilya. In the eyes of Jesus, this old man is the least or the little one. Sa mata po ni Jesus, ang matandang lalaki nito, siya po ang hamak, pinaka-least. The sermon of today is the least one. Ang sermon po natin today, ang pinaka-hamak. When this world will finish, all the believers and unbelievers will stand before the high throne judgment. Pagkatapos na po ang magumito, lahat ng mananampalataya at hindi mananampalataya ay tatayo sa harapan ng white throne judgment. Righteous people will stand on the right side. Ang mga taong matuwid po ay papatayuin sa kanan. Unrighteous people will stand on the left side. Ang mga hindi po matuwid ay papatayuin sa kaliwa. And the Lord Jesus will speak to the people who are standing on the right side. At sasabihin po ng Panginoong Jesus sa mga taong nakatayo sa kaliwa, When I kanan. was hungry, you fed me. Nung gutom ako, pinakain mo ako. When I was thirsty, you gave me something to drink. Nung nagulo ako, binigyan mo ako ng maininom. When I was a stranger, you welcomed me. Nung stranger ako, winelcome mo ako. When I was sick, you invited me. Nung ako ay may sakit, ako ay inyong pinasyalan. When I was in prison, you visited me. Nung ako'y nabilanggo, ay inyong pinuntahan. They said, when did we do to you? At sasagot ko sila, kailan namin ito ginawa sa iyo? Jesus said, when you did to the least of these disciples of mine, you did too. Sasagot ko ni Jesus, ano man ang ginawa ninyo sa pinakahamak sa inyong kapatid, ay ginawa ninyo sa akin. Receive the inheritance, that is the kingdom of God, that was prepared before the creation of the world. Tanggapin ninyo ang mana na inihanda ko para sa inyo noong sa simula pa ng paglikha. Jesus has great concern on the least was the little one. Si Jesus po, meron siyang concern sa mga taong pinakahamak. Why? Bakit? Because Mary and Joseph, Jesus' parents were the least ones. Dahil si Jesus, ang kanyang ina at ang kanyang ama na si Mary at si Joseph, kabilang sa mga hamak. Roman Emperor Augustus issued all the Jews will go back to their hometown and then register their birth. So, ang Roman Emperor na si Augustus, nag-utos po siya sa mga Hudyo na kailangan nilang umuwi sa kanilang mga hometown at mag-register. Joseph and Mary lived in Nazareth. Si Joseph at si Mary po ay nakatira sa Nazareth. Around 1 year
taon sila po ay nag-asawa. And then now, Mary is 9 months. Kaya si Mary ngayon ay siyang nabang ng buntis. So they had to go to Bethlehem because Bethlehem was the hometown of Joseph. Dalawa po silang kailangan pumunta sa Bethlehem dahil Bethlehem ang hometown ni Joseph. Her baby became baby. Pero malaki-malaki na po ang tiyan ni Maria. He was walk properly. Hindi na siya makapaglakad ng maayos. But so they walked 50 kilometers to Bethlehem. Pero sila po ay naglakad ng 150 kilometers papunta sa Bethlehem. Mary's baby became hungry. Tumigas po yung tiyan ni Maria. And then they prepared some money and then some food. Sila po ay naghanda ng mga pera at mga pagkain. They walked the mountain. Naglakad sila sa bundok. They walked the towns. Naglakad sila sa mga towns. Whole day they walked. Buong araw sila naglakad. And then during the night time, they were looking for the cheapest inn At nung gabi na, sila po ay naghahanap ng pinakamurang matutulugan. because they were poor, no money. Dahil sila po ay mahirap, wala silang pera. And then while they were walking, they sat down under a tree and then they ate lunch. So habang naglalakad, upo sila sa ilalim ng puno at magpapahinga, kakain. And then they arrived at Bethlehem. At sa wakas, nakarating na po sila sa But they Bethlehem. could not find some place to stay. Pero wala po silang mahanap ng lugar kung saan pwede magpahinga. Because many people came to Bethlehem to register their names. Dahil sobrang daming tao ang dumating sa Bethlehem para i-register ang kanilang pangalan. Joseph was rich, probably he was given a lot of money and then he could find the inn room. Siguro kung maraming pera si Jose, makapagbayad po siya ng malaki at makakahanap sila ng magandang tuluyan. They did not have much money. Pero wala po sila ng pera. So they gave a little amount of money and then they rented a stall of the animal. Kaya bigyan po sila ng maliit na pera at humiram po sila ng tuluyan ng mga hayop. And because of the walking long journey, on that night, Mary had a birth pain. At sa tagal po ng paglalakad nila, nung gabi yun, sumakit po ang tiyan ni Maria. They did not know about midwife there. Wala po silang midwife. And they did not have much money also. Wala po pera. So they used a manger, Kaya ginamit po nila ang manger. the food container of the sheep or goat. Ang manger, yun po ang nalagyan ng pagkain ng kambing o ng tupa. And they made a haze inside. Nilagyan po nila ng hay sa loob. And after that, they laid the baby Jesus there. Pagkatapos noon, hiniga nila si Jesus doon. Jesus' parents, Joseph and Mary, were the least ones. Ang magulang po ni Jesus, si Jose at si Maria, ay kabilang po sa mga hamak. Also, Jesus was born as the least or little one and then grew up as the least. Hindi lang po yan, si Jesus din ay pinanganak at lumaki kabilang sa mga hamak. Nazareth is very small town on the mountain. Ang Nazareth po ay isang maliit na tao na nasa tuktok ng bundok. Scholars said the Nazareth population is around 150 to 400 maximum. So ang sabi po ng mga scholars, ang populasyon sa loob ng Nazareth umaabot lang ng 150 sa 200. Jesus grew up in this mountain. Si Jesus po ay lumaki sa ganitong bundok. He did not study the kindergarten or elementary school. Di po siya nag-aral sa kindergarten o sa elementary. Joseph, my father, was very poor carpenter. At yung ama po niya na si Jose ay isang mahirap na karpentero. Mary was very busy to help the husband. Si Maria po, sobrang busy siya, natulungan ng kanyang asawa. And she washed all the clothes. Lalabas siya sa gamit ng kanyang pamilya. She cleaned the room and then she cooked. Siya po ang tagalibis at nagluluto. So when Jesus was around 8 years old, he already had 6 years old James, 4 years Joseph, 2 years Simon, and a newborn baby Judah. So, so Jesus po ay 8 years old pa lang. Meron na po siyang mga kapatid na 6, 4, 3, and 2. 8 years old boy Jesus cared for brothers. So si Jesus na 8 years old pa lang, siya po ang nag-alaga sa 4 niyang kapatid na nakakabata. When Jesus was 12 years old, he had 2 or 3 sisters. At si Jesus po, nung siya ay 12 years old, meron na siyang mga 2 pang kapatid na babae. So he did the role of the firstborn in the family. So ang role niya sa pamilya ay panganay. Jesus went to Jerusalem 3 times a year.
Si Jesus pumupunta siya sa Jerusalem 3 times a year. It was the best joy to him. At yun po ang isang kagalakan para sa kanya. When he grew up, his father Joseph died. Nung lumaki po siya konti, ang kanyang ama na si Jose ay namatay. From that time on, he had to work as a carpenter to make the money and to supply the needs of 9 families. Simula noon, kinailangan na niya magtrabaho bilang karpentero at sustentuhan ang kanyang pamilya. So until 30 years old, Jesus didn't marry. Kaya si Jesus, nang umabot siya sa 30, hindi po siya nag-asawa. When he was a young teen or the youth, probably he had girlfriends. Siguro nung young teens si Jesus, so kaya lang yun, nagka-girlfriend din siya. But he did not make a girlfriends there. Pero hindi siya nakipag-girlfriend. Jesus was born in this world as the least one. Yung po lang po, si Jesus ay pinanganak dito sa mundo, kabilang sa pinakahaba. Because of that, Jesus knew the life situation and the difficulties of the least one's life. Dahil doon, alam po ni Jesus ang kalagayan na pinagdadaanan ng mga hama. So Jesus wants to help and then bless the least. Kaya gusto mong tulungan at pagpalain ni Jesus ang mga hama. To Jesus, who are the least ones? Kung gano'n, para kay Jesus, sino ang mga hama? Matthew chapter 25, 35 to 36 say about the least ones in the eyes of Jesus. Binabanggit po sa Mateo chapter 25, verses 35 to 36, ang patungkol sa mga hama. The hungry people, Ang mga hamang daw po, una, ang mga gutom. the thirsty people, Pangalawa, ang mga uhaw. the houses who do not have the house, the people who do not have houses, Pangatlo, sila po ang mga tao walang bahay. the people who do not have the clothes. Pangapat, yung mga tao walang damit. You have to go to school, Kaya pumunta ng school. but no money to buy uniform. Pero wala kang pera pambili ng uniform. You have to go to the office, Kailangan pumunta sa opisina. but you do not have the clothes. Pero wala kang damit. You have to come to church, Kailangan pumunta sa simbahan. but you do not have nice clothes. Pero wala kang magandang damit. No nice shoes. Walang magandang sapatos. And the sick people. Ang lima po ang mga may sakit. Pastor Grace went to have the operation. Si Pastor Grace po nasa Korea para maoperahan. Some tumor was growing, Meron po siyang tumor na lumalaki. and 2 days ago she had operation. So kahapon po siya ay nagpa-opera. And the doctor removed the tumor. Tinanggal na po ng doktor ang kanyang tumor. There was the one hospital she visited, and then they charge 60,000 pesos. Meron po siya po nung pinunta na isang ospital at sinisingil po siya doon ng 60,000. She had to wait up to the day of operation around 1 month. At kailangan pa na mag-antay ng mga isang buwan para maoperahan. She went to another hospital. Pero pumunta po siya sa kabilang ospital. She wanted to see the doctor. Gusto niya makamit ng doktor. Then doctor said, please come inside. Sabi ng doktor, pasok. Then there, the doctor operated. At doon, papasok niya, inoperahan po siya. And then he charged only 2,000 pesos. At yung siningil lang po sa kanya, 2,000. Amen. Hallelujah. Amen. Maybe this week, Lester will check up for the eyes and do some treatment. So baka next week, si Pastor Lexton po magpapacheck ng mata at iba pang mga check-up. And the people who are in prison, they are the least ones in the eyes of Jesus. Pang-anim, ang mga hamak po sa mata ni Jesus, ang mga nasa bilangguan. Probably they did the crime. Siguro meron po silang ginawa. They did the wrong. Pero sa ginawa mali. Because of that, they are in prison right now. Kaya sila po ngayon ay nasa bilangguan. But still, in the eyes of Jesus, they are the least ones. Kahit na gano'n, sa mata ni Jesus, sila po ay mga hamak. One day, Jesus went to Nain, a town called Nain. Isang araw si Jesus po ay pumunta sa lugar na tinatawag na Nain. She was a widow, At meron siya nakita doon na balon. means no husband. Ibig sabihin nun, wala na siyang asawa. She had only one son. At meron na lang siyang isang anak na lalaki. But this son died. Pero yung anak na lalaki niya, namatay na. This woman lost hope. Yung babae nito, nawalan na ng pag-asa. Do you know Zacchaeus? Kilala niyo po ba si Sakeo? Little one, Ang maliit na tao, short one, panda, fat one, mataba, rich one. mayaman. But he was despised by his people. Kahit na ganito ang meron sa kanya, ayaw siya ng mga tao. No one respected him. Walang mga respeto sa kanya.
there was a man who was living in the mountain At meron na po lalaki nakatira sa mundo. because he was demon possessed. Dahil siya po ay nasasapian ng demonyo. He lost his mind Nawala po siya sa kanyang isip by the demons. dahil po sa mga demonyo. And then he did not live in the house. Hindi na po siya nakatira sa isang bahay. He was a homeless man. Isa na siyang taong walang bahay. And he was hurting his body. At sinasaktan niya ang kanyang sarili. That is the least one in the eyes of Jesus. Ang tawag nito ang hamak sa mata ni Jesus. And there was a woman bleeding for 12 years. Pero ito po babae hindi tulugo ng 12 taon. Sobrang habang panahon. And she was suffering because of sickness. At dahil sa sakit na to, siya po ay nagdusa. Her body was swollen, Ang kanyang katawan ay namagana. always dizzy, Laging nakikilo. no strength, Walang lakas. and painful bodies. At laging may sakit. She is the least one in the eyes of Jesus. Ang ganitong tao ang pinakahamak sa mata ni Jesus. Do you know Jairus? Kilala niyo ba si Jairus? He was the synagogue ruler. Isa po siyang synagogue ruler. Today, his position is like a barangay captain. Kung sa panahon po natin ang posisyon niya, isa siyang barangay captain. More stronger than barangay captain in authority. So siya po ay barangay captain na mayroon pong kapangyarihan. But she had a 12 years old daughter. Meron po siyang anak na babae na 12 taon na. She's sick. May sakit. She found the doctors, but the doctors could not heal. Naghanap po sila ng mga doktor, pero hindi siya kaya pagalingin ng doktor. He tried to get the good medicine, but the older medicines were not effective to this child. Sinubukan niya po uminom ng mga gamot, pero anumang gamot ay wala pong talab sa kanya. And this daughter was dying At yung anak niya na to ay namamatay because of the sickness. dahil sa sakit. China was the little one, the least one in the eyes of Jesus. Si Jairus, ito siyang hamak sa mata ni Jesus. In our community, who is the least? Kung gano'n, sa ating komunidad ngayon, sino po ang mga hamak? Last November 11, English class. Last November 11, ng English class. Jesus' face was gloomy Yung mukha po ni Brother Jason ay malungkot. and sad, Sobrang lungkot. probably discouraged. So feeling ko discouraged. So I sang one song to Jason and to the students. Kaya umawit po ako ng isang awit para kay Brother Jason at sa mga estudyante. Yun Moki, the gospel singer, sang this song. Ito po yung awit na kinanta ng isang gospel singer na si Yun Bok Ki. This song is very high tone. Yung kanta po na ito medyo mataas. Maybe I cannot reach the tone, Siguro hindi ko abot yun to. but I will try. Pero susubukan ko. My voice cannot reach, I will stop. Kung di ko na po abot, titigil na ako. The Korean word nega means you. So, tignan niyo po sa screen, yung word na nega is ikaw. Also, nega means I. Pwede rin yung nega is ako. Spelling are different, but pronunciation are the same. So, iba yung spelling, pero pareho yung pag-pronounce. Nega means you. O, nega, ikaw. Second, nega means Jesus. Pangalawang nega is si Jesus. Now Jesus is speaking to you. So, imagine nyo si Jesus po ang nangungusap sa inyo. 내가 괴로울 때면 내가 위로해 줄게 내가 만약 서러울 때면 내가 눈물이 되고 어두운 험한 길 걸을 때 내가 나의 등불이 되니 허전하고 쓸쓸할 때 내가 너의 밤되리라 나는 너의 영원한 형제야 나는 너의 친구야
누가 나를 위로해주지? So pag ako ay malungkot, sino ang magko-comfort sa akin? Brothers and sisters, Jesus. Mga kapatid, si Jesus. Only Jesus. Si Jesus lamang. 예수님뿐이지요. 예수님뿐이지요. Only Jesus. Only Jesus. Hallelujah. Amen. Our Jesus has concern on the least ones. Si Jesus, meron ko siyang concern sa mga hanga. Hungry people. Sa mga taong mahirapan. Ang mga taong naluhaw. Homeless people. Ang walang bahay. People without clothes. Ang mga walang damit. Sick people. Ang mga may sakit. All the prisoners. O ang mga nasa pinagbuwan. When I was a high school student, my mother died when I was 10 years old. So next slide po. Noong 10 years old po ako, namatay po ang aking magulang. That is my family picture. Yan po ang litrato ng aking pamilya. My mother died when I was 10 years old. Noong 10 years old po ako, namatay po ang aking nanay. My father died when I was 15 years old. At noong 15 years old ako, namatay po ang aking tatay. And I was living alone. Nakatira na lang po ako noon mag-isa. My eldest sister and Dr. John, my brother, lived in our city. Yung pinakapanganay ko pong ate at ang kanyang asawa na si Reverend John na lumalagay po dito ay nakatira sa ibang lugar. I miss them but I could not see them. Namimiss ko po sila kaso hindi ko po sila nakikita. Also, I could not see my niece. Hindi ko rin po nakikita ang aking mga pamangkin. At the time, I didn't have a house. Sa panahon po na yan, wala po akong tirahan. I did not have money. Wala po akong pera. Also, I was not smart. Hindi rin po ako matalino. There was nothing I wanted to be. At wala rin akong gustong maging katanda. I did not have a dream. Wala akong pangarap. I wanted to suicide. Gusto ko na magpakamatay. I went to the city where my second sister lived. Pumunta po ako doon sa lugar kung saan nakatira yung pangalawang ate ko. One day after all, I went to a hanging bridge between the mountain. At isang araw, mga hapon po yun, pumunta ako sa isang bridge na nakahang. I wanted to jump down. Gusto ko sana tumalon. The hanging bridge was swaying. Yung bridge kung saan ako nakatayo, siya po ay nagsusway. I put my one leg on the fence. Nilagay ko yung isang paa ko doon sa fence. And then I looked down. At tumingin ako sa baba. Very deep. Sobrang taas. I was afraid. Natakot ako. I thought if I fall down, probably my head will be crushed and then blood will come out. Oh, I was afraid. Nagisip ko, siguro pag tumalon ako, yung ulo ko tatama, tapos magkakakas siya, tapos madugo, natakot ako. I gave up. Kaya hindi ko tinuloy. So I decided to cut my wrist. Kaya nag-desisyon na lang po ako na nasin yung sarili ko. So I took a knife Kumuha ko ng kutsilyo. and then I swept Tapos dinaandaan ko siya sa wrist. and tried to cut. Sinubukan ko na siyang putulin. I was not confident to do that. Pero hindi ko ako confident na gawin yun. This is not the one. Hindi siguro yung parang I thought. naisip ko. So I decided to take the medicine. Kaya nag-desisyon po ako na uminom na lang ng gamot. In my house there was one button, one container of dry powder medicine. So sa bahay ko saan po nakatira noon, meron siyang gamot. Powder siya. I opened and I put into my mouth. Pinuksan ko, tapos ininom ko lahat. Then, because of the cough, everything came out. Pero dahil nakupo ako, lahat nun, nalabas ko din. So I failed the suicide. Kaya nabigo po ako sa kano ko magpakamatay. I was lonely. Pero ako po ay malungkot nun. And then, I had a hard time at the time. At talagang ang hirap ng buhay. At the time, the one who was with me and gave me the strength was Jesus. Pero sa panahon na yun, ang sumama sa akin at nagbigay ng lakas ay si Jesus. When we are lonely, who can comfort us? Kapag tayo po ay malungkot, sino po ang makapag-comfort sa atin? When we are sorrowful, who can give us joy? Kung ikaw ay sorrowful, sino po ang pwede magbigay ng kagalakan? When we are sick, who can heal us? Kapag may sakit ka, sino ang pwede magpagaling sa iyo? When we are hungry, who gives us the food? Kapag gutom ka, sino ang nagbibigay ng pagkain sa iyo? When we are poor, who taught us to be rich? Nung tayo po ay mahirap, sino ang nagturo sa atin ng maging mayaman? When we are angry because of the guilt, who
gives us the forgiveness. Kapag tayo po ay nagdudusa dahil sa guilt ng ating kasalanan, sino ang nagbibigay ng kapatawaran? Who teaches us the way to heaven? Sino ang nagtuturo sa atin sa daan patungo sa langit? That is Jesus. Yun po si Jesus. Only Jesus. Si Jesus lamang. Hallelujah. Amen. Jesus has come to this world to bring the joy to the sorrowful people. Si Jesus po ay dumating dito sa mundo para bigyan ng kagalakan ng mga tao na sa kalungkutan. He came to heal the sick people. Dumating siya para bigyan ng kagalingan ang may sakit. And he came to make us rich. Dumating siya para tayo ay payamanin. Samaritan woman was least one. Ang babae sa Samaritana ay isa po sa mga hamak. She did not have any satisfaction in her life. Wala po siyang satisfaction sa kanyang buhay. So she wanted to get the satisfaction from her husband. Kaya gusto ko na makuha ang satisfaction sa asawa. So she married. Kaya siya nag-asawa. But the first husband died. Pero yung unang asawa namatay. She remarried. Nag-asawa ulit. There were no men who would like to take the widow. Wala pong gusto mag-asawa muli sa isang babaeng gado. Probably this woman was beautiful, so she married again. Pero siguro yung babae nito maganda siya, kaya nakapag-asawa siya muli. Unfortunately, the second husband also died. Unfortunately, yung pangalawang asawa po niya namatay din. But still, this woman was young. Pero bata pa po siya. She could not live alone. Hindi siya pwede mabuhay mag-isa. So she married again. Kaya nag-asawa po siya ng pangatlong beses. What happened? This third husband also died. Pero ang pangatlong asawa niya na to, namatay din. So this woman did her best. And then finally, she married fourthly. Ginawa po ng babae yung best niya at sa wakas nakapag-asawa siya ng pang-apat na beses. What kind of curse of her life? The fourth husband also died. Ano ba itong sumpa na meron siya sa buhay niya? Yung pang-apat na asawa niya, namatay din. The town people of Samaria, they pointed out this woman, and then they were speaking badly against her. Ang mga tao po sa Samaria, tinuturo nila ang babae at nagsasabi sila ng masama. But she could not live alone because she is now old. Pero hindi na po siya pwedeng mabuhay mag-isa kasi matanda na siya. Not very old, but still old. Hindi naman sobrang tanda, pero medyo may katandaan. So she did her best and finally met a man, and then now was living together with a man without marriage. So ginawa po niya ng best at nakaharap siya ng lalaki at ngayon kasama niya nakatira ang lalaki pero hindi niya ito kasama. The news about this woman was not good in Samaria. So ang balita patungkol sa babaeng ito sa Samaria ay hindi po maganda. The Samaritan people were despised by the Jews. Ang mga Samaritano ay hindi po gusto ng mga Hudyo. They were treated just like a dog. Tinatrato po sila na parang aso. But from even this Samaritan people, she was neglected, despised. Pero kahit sa Samaritano ng mga taong to, ang babaeng to ay They dinidisguise. pointed out against her and said, "This is the woman who killed, who made her husband die." Kaya nag-uusapan siya ng mga townspeople na ito yung babae na pumapatay ng asawa. But this woman was the least one, the little one in the eyes of Jesus. Pero itong babae ko ito, ang hamak sa mata ni Jesus. So Jesus visited this village. Kaya si Jesus po ay pumasyal sa lugar niyo. The Bible says that Jesus had to come to Samaria. Sinabi sa Biblia, kinailangan ni Jesus pumunta sa Samaria. Why must Jesus have to pass the Sychar, town of Sychar in Samaria? Bakit kaya kailangan daanan ni Jesus ang Sychar na isang tao sa Samaria? Because Jesus wanted to see this woman share the word of God and then save her soul. Dahil kailangan ni Jesus makita ang babae ito at iligtas ang kanyang kaluluwa. Are you the least, the small one, or little one? Kayo po ba ay kabilang sa mga hamak? If you are the little one or the least, then the Lord will help you. Kung kabilang ka sa mga hamak, sa mahihina at nalililig, tutulungan ka ni Jesus. Amen. Amen. To what kind of least one did Jesus give help? Pangatlo, kaninong hamak, sino mga hamak po ba ang tinutulungan ni
save the least. Dumating si Jesus para sa mga hama. But Jesus did not save all the least ones. Pero hindi po niligtas si Jesus lahat ng mga hama. One day Jesus said, Isang araw sabi ni Jesus, there were many lepers in Israel. sabi po ni Jesus, maraming mga may ketong sa Israel. But only Naaman, the general of Aram, kingdom of Aram, was healed. Pero sa Naaman, ang general ng kingdom ng kabilang bansa ang pinagaling. There were many widows in Israel, but the Sarkat widow was the one who was saved. Ang dami pong balo sa Israel, pero ang tinulungan at niligtas ng Diyos na balo ay yung balo sa Zarephath. Not every least one or the little ones are saved by Jesus. Hindi po lahat ng hamak ay tinutulungan at nililigtas ni Jesus. Then who are saved? Kung gano'n, sino ang nililigtas? Those least ones who have the concern of a spiritual matter, they are saved. Ang mga hamak na meron pong concern sa mga spiritual na bagay ang tinutulungan. John chapter 4 verse 4. Sa 1 chapter 4 verse 4, Jesus must pass by the Sychar in Samaria. sabi, kinailangan ni Jesus dumaan. Why? Bakit? Because Jesus wanted to save this woman. Dahil gusto ni Jesus na bigyan ng kaligtasan ang babae nito. She married with 4 men. Siya po ay may kasama ng 4 na lalaki. Now she is living with a man without wedding. Ngayon, nakatira siya kasama ng isang lalaki na hindi niya asawa. Living without the husband is hard. Mahirap pong buhay sa panahon na to na walang asawa. Financially difficult. Mahirap financially. And the people neglect the widow because they do not have husbands. At pinapabayaan po ng mga tao ang mga balo dahil wala siyang asawa. But not because of this one, Jesus visited this place. Pero hindi po pumasya si Jesus sa lugar na to dahil sa mga dahilan na to. The reason Jesus visited Sychar Ang dahilan kung bakit pinasyalan ni Jesus ang Sychar was to save this least woman. ay para iligtas itong babae. Because she had a concern about the spiritual matters. Dahil meron po siyang concern sa mga spiritual na bagay. Jesus and the woman were talking to each other. Si Jesus po ng mga babae ay nag-usap. And this woman realized that Jesus is not an ordinary person. Jesus is not the ordinary person. She Ang habang realized nag-uusap po sila, nag-realize niya na si Jesus po ay hindi ordinaryong tao. that this woman said to Jesus, Sabi ng babae kay Jesus, "Oh, you are a prophet. ay sa mga propeta, If Christ will come, he will tell us. kung darating si Kristo, tutulungan niya kami. You people say we have to worship in Jerusalem only. Sinasabi ninyo sa amin na kailangan namin magsamba sa Jerusalem lamang. But we and our ancestors worship God in this Mount Gerizim. Pero kami at ang aming mga ninuno ay dito nagsasamba sa mundo. Where do we have to worship God? Saan ba kami dapat magsamba? This woman had a concern about the spiritual matters. So makikita natin dito, ang babae po ay may concern sa spiritual na bagay. Because of that, Jesus came and met her. Kaya si Jesus po ay dumating at nakipagkita sa kanya. Now Jesus is looking for the least people who have the concern of the spiritual matters. Si Jesus po ngayon ay naghahanap. Sino ba sa atin ay may concern sa mga spiritual na bagay? At Bethsaida, 5,000 men came and they listened to the message of Jesus. Mga 5,000 tao po ang lumapit at nakinig sa mensahe ni Jesus. Why did they come to Jesus in the mountain? Bakit ba sila pumunta kay Jesus sa mundo? Zacchaeus, who had the social position, he climbed the sycamore tree. Si Zacchaeus na may posisyon sa society, umakyat siya sa puno ng sikamoro. Probably that was shameful to him. Siguro nakakahiya yun para sa kanya. Why did he climb? Pero bakit siya umakyat? To see Jesus. Para makita si Jesus. So people who have the concern of the spiritual things, spiritual matter, Jesus wants to save. Kaya ang mga tao po na may concern sa mga spiritual na bagay, yan ang gusto tulungan ni Jesus. Jesus uses the least one. Ginagamit po ni Jesus ang mga pinakahama. 1 Corinthians chapter 1 says that Jesus calls and then use the least people. Sabi po sa 1 Corinthians chapter 1, Why does Jesus call the least or little ones and use? tatawagin at
gagamitin ni Jesus ang mga hamak. Bakit? 1 Corinthians 1:26 to 29. Basahin po natin, 1, 2, 3, go. Sapagkat nakita ninyo ang inyong pagkatawag, mga kapatid. Iilan lang ang matatalino ayon sa laman. Iilan lang ang makapangyarihan. Iilan lang ang maharlika na tinawag. Subalit, pinili ng Diyos ang kamangmangan ng sanlibutan upang ipahiya ang marunong. Pinili niya ang mga mahihina ng sanlibutan upang ipahiya ang mga malalakas. Pinili ng Diyos ang mga mababa sa sanlibutan at mga hinamak at mga bagay na walang halaga upang makawalang halaga ang mga bagay na itinuturing na mahalaga. Ginawa niya ito upang walang sino man ang makapagmalaki sa harap niya. Who Amen. does Jesus call? Sino po ang tinawag ni Jesus? Verse 26. Sa verse 26. Wise. Ang matalino. Not influential people. Ang mga hindi makapangyarihan. The people who do not have moral worth. Ang mga hindi maharlika. And 27. God chose the foolish people. Verse 27, pinili ng Diyos ang mga mangmang. God chose the weak people. Pinili ng Diyos ang mahihina. God chose the despised people. Pinili ng Diyos ang mga dinidespise. Why does God call these little ones? Bakit yung tinatawag ng Diyos ang mga hamak? Because when God uses them, they will not boast before God. Sabi ko, parang walang sino man ang makapagmalaki sa harap niya. It means people will give all the glory to God. Ibig sabihin, lahat ng kalwalatian ay tatanggapin ng Diyos. If God will use the people who have the good brain, smart people, Kung gagamitin mo ng Diyos ang mga matatalino, and they do great things, what will the people say about? at makagawa sila ng mga malalaking bagay, ano sasabihin ng mga tao? The people will praise that person. Wow, because he has the very good IQ and his brain is good. Pupurihin po ng tao, yung tao, sasabihin, dahil magaling siya at matalino. If God will use people who do not have the not smart people, Pero kung gagamitin mo ng Diyos ang mga hindi matalino, and they do great things, at nakagawa sila ng mga dakilang bagay, to whom will the people give glory? kanino po mapupunta ang kalwalatian? People will give all the glory to God. Lahat ng kalwalatian ay matatanggap ng Diyos. Gorilla. Do you know gorilla? Alam niyo po ba yung gorilla? Gorilla Gorilla. has IQ, intelligent quality, So, ang gorilla, meron siyang IQ. 70 to 75. Ang IQ niya, 70 hanggang 75. Monkey, chimpanzee, gorilla, IQ is 70 to 75. Ang unggoy, chimpanzee, gorilla, ang IQ nila is 70 hanggang 75. 75 is the IQ of 4 or 5 years old boy. Ang IQ po ng 75, yan yung IQ ng mga batang 4 or 5 years old. Intelligence quality, IQ of Africans are 88. Ang IQ or intelligence quality ng mga Africans ay 88. Gorilla how much? Yung gorilla, ilan po? 75. Africans? 88. Almost the same. Filipinos, IQ, average is 95. 95. Europeans, 101. Ang mga Europeans, 101. Korea, China, Japanese, 106. Korea, Japan, and China, 106. I do not have the memory ability. Hindi po maganda ang aking memorya. I cannot remember long. Hindi ko po kaya mag-remember ng matagal. But even though I do not have the good memory, God used me up to now. Kahit na hindi po maganda ang aking memory, hanggang ngayon ginagamit ako ng Diyos. Our students' IQ is a little bit lower than me. So, ang mga IQ siguro ng students ko, medyo mas mababa kaysa sa akin. If God will choose the student whose IQ is lowest and then use him mightily and become the pastor of a big church, to whom will
Will the people keep glory? Kung pipili ang Diyos sa mga estudyante ng pinaka-hindi marunong, pinaka-mababa ang IQ, at ginamit bilang maging dakilang pastor sa isang malaking simbahan, sino po ang tatanggap ng kalwalatian? People will give glory to God. Ibibigay ng mga tao ang kalwalatian sa Diyos. God wants to use this one and then take all the glory. Gusto po gamitin ng Diyos sa mga hamak para kunin ang kalwalatian. Is your IQ low? IQ niyo po ba ay mababa? Is your brain not good? Ang isip niyo po ba ay hindi matalino? Don't you have money? Wala po ba kayong pera? Don't you have the ability? Wala po ba kayong abilidad? Are you not beautiful? Hindi ka ba maganda? Are you not handsome? Hindi ka ba pogi? Then you are the people whom God is going to use now. Then ikaw ang klaseng tao gagamitin ng Diyos ng malaki. Hallelujah. Amen. If you're smart, Kung matalino ka, God will not use. hindi ka gagamitin ng Diyos. If you're rich, God will not use. Kung mayaman ka, hindi ka gagamitin ng Diyos. If you're beautiful, God will not use. Kung maganda ka, hindi ka gagamitin ng Diyos. God will use the least one. Gagamitin ng Diyos ang The pinakahamang. people the ones whom the people neglect. Gagamitin ng Diyos ang mga tao hindi pinapansin ng mga tao. God will use you. Gagamitin ka ng Diyos. Surely God will use you greatly. Sigurado gagamitin ka ng Diyos sa You will dakila. be rich. Ikaw ay yayaman. You will be successful. Ikaw ay magiging matagumpay. When you are successful and become rich, please remember me. Kapag kayo po ay naging matagumpay at yamanan, tandaan niyo po ako. At the time I will become very old. Siguro sa panahon na yun, sobrang tanda ko na. No income. Wala na akong pera. You will be the one to give me the pocket money Kayo na po ang magbibigay sa akin ng alawan. and support our Bible school. Kayo rin po ang magsusuporta sa aking Bible school. Another offering to our church. At magbibigay po kayo ng igapo at mga handog sa aking simbahan. I bless you to be successful and rich. Amen. Hallelujah. Amen. Jesus commands to show mercy, to help the least ones. Inuutusan po tayo ni Jesus na magpakita tayo ng mercy sa mga hamak. Tulungan natin ang mga hamak. Luke chapter 10, Jesus says a story. Sa Luke chapter 10, meron pong kwento si Jesus. One day was going down from Jerusalem to Jericho. Meron po isang lalaki na bumababa mula sa Jerusalem papunta sa Jericho. In the middle of the mountain, this man was robbed by the robbers. Habang siya po ay naglalakad sa daan, naka-meet siya ng mga tulisan. The robbers took everything and then beat him almost to death. So mga tulisan po na to, ay binugbog siya at kinuha lahat ng meron sa kanya. Priest saw and testified. Meron po isang paring naglakad, nakita siya sa daan pero dinahanan lang siya. Levite saw this man and testified. Sumunod ang isang Levita, nakita siya pero dinahanan lang siya. But there was a Samaritan who was on the tour. Pero meron po isang Samaritano na dumaan din. He was riding on the donkey and then he was visiting this place and that place, nice places. So siya po ay nakasakay sa asno at pumapas na siya sa mga lugar-lugar. He saw this man. Nakita niya po yung lalaki niya. He had a compassion on this man. At siya po ay nahabag sa lalaki. And he used this oil, olive oil, and then the wine, and then poured on the wounds of this man. Ginamit niya yung alak na meron siya at olive oil at pinuhos mo sa sugat ng lalaki. And then he tore his cloth, and then wrapped, bound the wound of this man. Pinulit niya po ang kanyang damit at pinalot ang sugat sa katawan ng lalaki. He had him ride on his donkey, Sumakay siya sa kanyang asno. and he was walking. Habang siya ay naglalakad. And then this man went down to the mountain and went to Jericho. Siya po ay bumaba sa bundok at pumunta sa Jericho. And then whole night he took care of this man. Buong gabi, inalagaan niya yung lalaki nito. The following day, this man gave the money to the innkeeper. Kinabukasan, binigay niya yung pera niya doon sa innkeeper. I will go somewhere, Sabi niya, meron akong pupuntahan. but I will come back surely. Pero babalik ako. Please take care of this man. Pakinalagaan yung tao. With this money. Gamit yung pera ko. If you spend some more, then I will go to pay. Pero kung higit pa dyan ang nagastusin mo, babayaran ko. And then what is the last word that Jesus said? Ano po yung huling sinabi ni Jesus? Luke chapter 10, 37. Sa Luke chapter 10, verse 37.
Basahin po natin ang nakaguhit. 1, 2, 3, go. Ganon din ang gawin mo. Do the same. Ganon din ang gawin mo. Jesus is speaking to us. Do the same. Yung po ang sinasabi ni Jesus sa atin, ganon din ang gawin mo. The one who was wrapped by the robbers, that is the least man, least one in the eyes of Jesus. Ang taong tinangkapan sa daan, siya yung hamak sa mata ni Jesus. When you see the people who are in need, what do we have to do? Kapag nakikita mo tayo ng mga tao na nangangailangan, ano mo ang kailangan natin gawin? We have to do the same like this Samaritan. Kailangan din natin gawin ang ginawa ng Samaritano. To whom? Kanino? To you, who are the least. Para po sa inyo, sino ang hamak? Your unbelieving families. Ang hamak po sa atin ay yung mga pamilya natin hindi pa nananampalataya. Your unbelieving, unchurch families are the least ones in the eyes of God. Ang hamak po sa mata ng Diyos ay ang pamilya natin na hindi pa nananampalataya sa Kanya. Help also them. Kapag meron po tayong habag sa Kanya. Help them to receive Jesus as the Lord and Savior. At tulungan po natin sila na tagapin si Jesus bilang tagapagligtas. Lead them to the church to worship God. Gabayan po natin sila papunta sa simbahan para magpuwi sa Diyos. Pray for them to receive the Holy Spirit. Ipanalangin po natin sila para matanggap nila ang banal na Espiritu. And read the Bible together with them. Basahin po ang Biblia, kasama sila. And then help them when they need. At tulungan po natin sila kapag sila ay nangangailangan ng tulong. Who are the least in our church? Sino po ba ang pinakahamak sa ating simbahan? They are the people who are in need right now. Sila po yung mga tao na nangangailangan ngayon. When I was a Bible school student, I was hungry. Nung Bible school student po ako po ay gutom. No rice, Walang kanin, no money, walang pera, no car, walang damit, no sandals. walang tsinelas. When I went to the school, then other students are always happy and full. Pag pumapasok ako sa school, yung ibang mga estudyante, busog, masasaya. Only I was hungry Ako lang yung laging gutom and no money. at walang pera. Let us help the church members who are coming. Tulungan po natin ang ating mga church members na nagugutom. This is the Christmas month. Ngayong buwan po ay Christmas month. Jesus came to this world Si Jesus po ay dumating dito sa mundo to help, to save the least like you and I. para tulungan, para iligtas ang mga hamak na katulad mo at ko. Let us also think about our least, people who are in need, and then extend our help. Katulad ng ginawa ni Jesus, isipin po natin, sino ba ang hamak sa buhay natin at tulungan po natin sila. Up to December 23, let us bring rice. Kaya simula po ngayon hanggang December 23, magdala po tayo ng bigas sa simbahan. And December 24, let us secretly visit and then share the rice. At sa December 24, pasikreto po natin pasyalan ng mga kapatiran natin na hihirapan at bigyan po natin ng bigas. I only offer 200 kilograms of rice. Handog na po ako ng 200 kilos ng bigas. Please participate. Makiisa po tayo sa ating gawain. Matthew chapter 11:42. Sabi po sa Matthew chapter 11 verse 42. After reading this, I will close the sermon today. So, babasahin lang po natin ito at matatapos na po ang ating sermon. Basahin po natin together. 1, 2, 3, go. Tandaan ninyo, sino ba ang nagbigay ng kahit isang baso malamig na tubig sa isa sa mga maliliit na ito? Dahil sa siya'y alagad ko, siya'y tiyak na tatanggap ng gantimpala. Amen.